Welcome back to my vlog. So, dito kami ngayon sa University of Mindanao. Kasama ko ang aking tropa, ang aking classmate, si Elia Alonso. Yes. So, ngayon, for today's video, Kilala mo na yung sarili mo. alam mo na vlog ko man yan. So, ako si Keith, ngayon magtatanong-tanong kami sa mga estudyante ng University of Mindanao kung meron ba silang alam tungkol sa sigaw ng balon-tawa. Let's go! Sige. Tingnan tong University of Mindanao, number 1 daw to dito sa Davao. Tapos sa Mindanao, number 3. Number 3 naman pala. So kaya tayo nandito kasi balita ko maraming matatalino dito. Dito ba mga top notcher, pero malalaman natin yan. Malalaman. Ito yung una natin. Sir! Pangalan? JB. Program? Social work. First year, no? Tanong lang ako kung okay lang. Baka magagal. Anong alam mo tungkol sa sigaw ng balintawak? Wala. Okay lang. Wala siyang alam, guys. Wala siya. Thank you, par. Ganyan, salamat. Ang sigaw ng balintawak ay sumisimbolo sa unang hayagang paglaban ng mga Pilipino laban sa kolonyal na pamamahala ng mga Espanyol. Pinamunuan ito ni Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan o KKK, isang revolusyonaryong samahan na naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Ang pagkatuklas ng mga Espanyol sa Katipunan noong Agosto 19, 1896 ang nag-udyok sa grupo na bilisan ang kanilang paghanda para sa revolusyon. Sa huling bahagi ng Agosto, nagtipon ng lihim ang mga pinuno ng Katipunan upang planuhin ang kanilang pag-alsa na nauwi sa sigaw. So, naritukunan mo ako dito tayo. Dito tayo. So, meron ditong nagbibideo. Try natin dun. Meron lang kami tanong. Tanong lang talaga sa mabilis lang ha. Anong pagkakilala mo? Sino si Supremo? Supremo. Hindi mo kilala si Supremo? Nakilala si Supremo. Si Andres Bonifacio ay tinaguri ang ama ng himagsikang Filipino dahil siya ang pangunahing nagtatag at namuno sa Katipunan o kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, isang lihim na samahan na naglalayong palayain ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya. Bagamat isa sa mga pinuno ng Rebolusyong Pilipino, si Bonifacio ay naaresto at pinatay noong Mayo 1897 sa Maragondon, Cavite sa utos ng iba pang revolusyonaryong lider dahil sa alitan sa pamumuno ng Kilosan. Ang kanyang kamatayan ay nananatiling kontrobersyal sa kasaysayan. Go. Apoy, nandito lang ngayon sa professional school. Tingnan natin kung talaga mga professional lang nandito may makakasagot ba ng tanong ko kasi hanggang ngayon wala pang nakakasagot. So tara. Oy, akala mo si Keith yun. Hindi, assistant videographer lang. Break muna. Bye! Ito pa. Ito, tanong lang. Mabilis lang to. Sabi na trap. O naman ito siguro. Pangalan? First year? Anong program? PhD. Ay, TM. Tourism. Ay, tourism. Sa ano kayo? Kaya, may tanong lang ako. Sa sigaw ng balintawak, ano yung symbolic na pinunit nila? Sedola. Ay, nakatama. Nakatama na. Very good. Congrats. Thank you. Wala. Ang sedula ay isang sertipikong paninirahan na ini-issue ng pamahalang Espanyol na sumisimbolo sa pagsuko ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng Espanya. Sa panahon ng sigaw, iniulat na pinunit ng mga revolusyonaryo ang kanilang mga sedula bilang pagtanggi sa pangapi ng mga Espanyol. Ma'am, okay lang magtanong. Base sa pagkakaalam mo, kailan pinunit yung mga sedula sa sigaw ng balintawak? Ay, Diyos ko. Hindi mo alam, ma'am. Ma'am, thank you. Thank you. So, andito tayo ngayon sa logo ng UM. May nakatama kanina, hindi naman sinabing malungkot ako pero may pag-asa pa pala ang bayan, ang kabataan yun. So, meron tayong mga kabataan ngayon. Ma'am, pwede ba kayo istorbohin? Graduating kayo, ma'am, no? Yes, ma'am. Thesis man, congratulations sa lahat. So, meron akong tanong. Ako pala si Keith. Anong name mo, ma'am? Dorothy. Daisa. Thank you, ma'am. So, meron lang akong tanong. Saan ginanap ang famous na sigaw ng Pugad Lawin? Uy, Pugad Lawin.
Kaulong sa amo nga part. Diyos ko, i-delete na. Ayaw lang. Okay. Ayaw kay Pilipino. Kaya, ako. So yun, isa lang nakatama. Isa lang yung nakatama. So yun ang pag-asa ng bayan. Pag-asa ng 4 bayan. out of 5 mali. Mali. Isa lang yung nakatama. Isa lang nakatama sa mga tinira. Pero hopefully, dahil hindi naman nila subject, baka kaya ganun. Pero may mga fast facts naman. Andyan yan sa video. So yun lang. Maraming salamat sa University of Mindanao at sa kanilang mga students. Proud kami sa inyo kasi pinay nyo naman sumagot. See you on our next vlog. Stay tuned.